morning mga ka-Idol Roll TV. Welcome uli sa ating panibagong vlog. Ako po ay nagbiyahe mula Parañaque, Punaig, Cavite hanggang sa Magallanes, Cavite para lamang pasyalan ang bagong bukas na coffee farm dito sa Magallanes, Cavite. What's up mga idol? Roll TV. Ganyan. Yan, ang ganda. Paakyat siya. So, andito yung tree house. Yan o. Yan ang tree house. Oh. So, ayan. Eto mga idol. Kailangan mo ba rin? Isang malaprobinsyang konsepto na ang tema ay isang restaurant. Mga sikat na lutong pagkain, pero probinsya style. Tara at samahan niyo uli akong mamasyal.
Yun. What's up mga idol? Roll TV. Welcome ulit sa ating panibagong vlog. Bago na naman tayong video vlogging. And nandito tayo sa may sa may Magallanes, Cavite. It's 11 AM na Pero dumating kami ng ng 8:30. Nandito na kami. So maaga pa lang, alas 6 pa lang umalis na kami sa Parañaque. So itong ating video vlog ngayon, ano lang to? Actually farm lang to, restaurant farm dito sa may Magallanes, Cavite. Curious lang ako so gusto ko lang siyang puntahan at kung ano yung ating makikita rito. And isa rin to sa ang lugar na to ng pinunta natin is malaking coffee farm to. So ang pangalan ng pupuntahan natin dito ngayon is Salipit Coffee Farm. So tingnan natin doon sa loob kung ano po yung makikita natin at kung ano yung mga magagandang attraction na pwede nating makita. So tara. Ang Salipit Coffee Farm ay matatagpuan sa Magallanes, Cavite. Mula sa Sucat, Parañaque ay nagbiyahe ako ng mahigit 2 oras papunta rito sa may Magallanes, Cavite. So doon pa yung pinaka-restaurant nila sa may taas. Kaya tayo doon papunta doon. Ang Salipit Coffee Farm ay napakalaking ektaryang lupa. Mula nga sa itaas ay mas makikita pa ang kagandahan ng lugar na ito. Side, nandito yung pinaka restaurant nila. Ito yung pinaka hallway pagpapasok mo dito. Yan, may ganyan sa gitna, may halaman. Tapos sa left side may malaking puno. Andito yung tree house. Yan Ang Salipit ay hango sa salita ng mga matatanda dito sa may Magallanes, Cavite, na ang ibig sabihin ay mga ilog na nagtagpo na napapaligiran ng maliliit na ilog o mas kilala nila sa tawag na ilat. Ang Salipit Coffee Farm ay pagmamayari ng nagngangalang Priscilla R. Ramos o mas kilala sa palayan ng Ma'am Presi. Si Ma'am Presi ay isang government retired employee. Siya ay engineer sa Department of Public Works and Highway ng government. So pagpasok mo dito, ito yung pinaka waiting shade nila sa mga customer sa mga nag-aantay na pag maaga nakarating dito, nakapunta. Ayan. Ito yung waiting shade nila, yung upuan. Napakaganda So may unan pa, pwede ka matulog habang nag-iintay. Kitchen. Hello po. Kitchen po dito. Ilutuan nyo po. Dito po. Yan, si ma'am, kayo po yung isang sa may-ari po, no? Ano po pangalan nyo, ma'am? Ako yung Presi. Presi Ramos po ang pangalan po ni ma'am. Siya po yung may-ari dito sa Salipit. Salipit Coffee Farm. Ma'am, ano po yung ibig sabihin niya, Salipit? Ano yung 2 ilat na nagtatagpo? Okay. Yun ang meaning. May ilat doon, may ilat doon. Tapos doon sila nag-meet sa... So, napapaligiran po ng mga ilat po. Okay. Yun po pala ang meaning ng Salipit. Doon nila nakuha yung konsepto. Kahit yung pang-araw, salipit ang namin. Salipit na po. Ito po 1 year na po o bago pa lang po talaga? May 28 lang kami nag-open ng coffee shop, pero unti-unti kong ginagawa. Opo. So may mga susunod pa ho ng mga project na inaano pa, bibuild pa? Pag-iisipan po, pero ito po muna. Pag kumita na po, madadagdagan na po yung mga proyekto pa. Opo. Pero ito pong coffee farm, saan po yung pinaka-coffee farm? Nandito sa gilid na... Okay, yung pinaka-coffee farm nandun daw sa likod. So malaki po yun talaga dyan na coffee farm. Nasa siguro 650 na puno. Okay, marami na rin po pala. Nakatanim ko lang ng pandemic. Pandemic po, so nag-i-start pa lang din po silang mag-anuhan, Hindi pa siya mamunga. hindi pa po. Mga 5 years bago mamunga. Okay po. So, pero marami na po. Tapos lang ito, kakao. Kakao po ito, yung mga nandito. Yan sa kabila. Nasa
nasa ano naman yan, 350 na po. Oy, 350 na puno na yung mga natanim doon. Opo. Ano po kayo, engineer po o ano po? Engineer. So, engineer pala si ma'am. Ano ako, retired government employee. Nang saan pong government po? Department of Public Works and Highways. Ayun, doon pala nagtatrabaho si ma'am. Dati siyang sa government, no? 1.5 year na ako. Retired po kayo, 1.5 na. So, nasimulan niyo na hutong negosyo na to. Nag-start. Nung simula ko kayo retiro. Tapos sinimula ng ayusin. Mm. Actually, hindi naman ito aking property. Apo. Robert, ito ng brother ko na. So kayo na po yung naghawak ng lupa? Oo, kasi Mhm. mana niya to eh. Mm. Ang mana namin, kanya-kanya kami ng mana. Apo. Sa malapit sa bahay. Doon po sa inyo. So may malapit din ho dito yung mga bahay niyo po na nandito rin sa lugar na to? Hindi. Nandun yung yung ayun mana ko. Ito mana nung So magkakaroon din ho ng branches doon, malamang sa lupa niyo. hindi naman. Iba pong negosyo ang balak po, business naman. So dito, Pagka nagkapera ulit. mas maganda ho siguro yung location dito. Oo. O kasi nasa tabi po siya ng may At kalsada ang po. kalsada lang. Yun doon po yung lupa nyo rin. Okay. Lahat ng lupa ng tatay ko nasa tabing kalsada. Tabing kalsada rin po. Sige po, marami pong salamat. Sige. Apo, sige po. Nasaan kayo? Ano po, taga Paranaque po. Nasaan sa Paranaque? Sa may bandang sukat po. May ano po kami nung kasama ko po, asawa ko po siya. May insurance business din po kami doon. Mahilig lang po kaming mamasyal, maikot. Kasi nagmamotor po ako, mahilig ako mag-iikot. Sige po, salamat po. So doon yung kanilang extension na kitchen, no? Pagka naluto na yung mga order ng mga customer, dito nila dadalihin sa parang dining area restaurant na nila to. No? So doon, yun yung may tree house. Siguro pwede rin dine in doon sa mga medyo may gusto ng thrill, no? Na gusto kumain doon na akit pa. Yun na yung puno na yun. Meron sila doong farm. So siguro iba-ibang mga tanim yun nandoon. Yan sa area na yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 na ano. Hindi ko alam yung tawag sa ganyan eh. Yung may mga cage na ganyan ng taniman. So malamang mga gulay. Gulay yung mga tanim nila doon. So puntahan natin, tignan natin kung ano yung mga tanim nila. Yan. Dito yung mga area ng tanim ng mga papaya. Yan, so itong area na to, mga lettuce, tanim. Puntahan natin dito sa may bandang hallway na to ng tanim. Alam niyo, wala kasi akong ganong alam sa mga gulay, yung mga uri ng mga halaman. Tapos yung malalaman mo agad kung anong klaseng mga bunga. Wala akong idea. Ito malamang ito kalabasa. May mga naka-ready na siya na pwedeng ibabaon na lang yung mga tanim. I-start pa lang dito sa mga pinaka-dulo rito ng tanim nila. So dito sa may front, may mga nakatanim at mga malalago na rin yung mga natanim. So malamang ito yung kanilang CR. Yung comfort room nila. So tignan natin. Importante kasi na mapupuntahan din natin na restaurant is malilinis yung mga CR, no? So kitang kita rin naman to na bago pa. Uy. Okay, CR. Oh, Ginoo. Binibini. Ang galing. Yun yung pinaka-signboard ng mga kumbaga sa ibang CR is male and female, dito Tagalog na Tagalog yung konsepto, pati sa CR nila Ginoo sa lalaki at binibini sa babae. Right there. Ay na yung menu nila. Ayan, so ito yung menu. Ayan, so pipili tayo kung ano yung pinaka best seller nila rito. So ganun din. Okay. So ayan, eto mga idol. Kailangan hubarin yung mga sapatos bago pumasok mo. So dito, hubarin natin ng sapatos.
Then kahit dito na lang doon sa may gilid. Ayan na, dito naman pala yung pinaka ano, lagay ng sapatos nila. Pasok tayo dun sa loob. Ang ganda ng loob ng restaurant doon. Sorry. Babalik ako. Wait lang, yan ko lang. So ito yung ano, pagpasok mo doon sa restaurant, pwede kang lumabas dyan sa may sliding door. May mga pwesto pa ng sa mga customers sa dine-in dito sa labas. Ayan. And then pag check mo rito, boom, yan, ang ganda ng view. Oh, di ba? So makakapag-relax ka habang kumakain. Pwede kang tumanaw ng magandang kapaligiran dito. Ayan, oh. Tapos dito rin sa may bandang side nila sa baba, pwede ka rin doon bumaba. So mamaya baba tayo doon. Right, baba tayo doon. Yung mga tsinelas, oh. So pwede naman itong gamitin ng mga customer na papasok dito sa loob ng restaurant. So pagkagamit, then pagkatapos ibabalik lang din dito sa may kanilang lagay ng mga sleeper nila. So syempre kasi bababa ka rito, kailangan mo man naka-tsinelas ka pa rin pagka bumaba ka rito sa area na dito. So pagbaba mo mayroon din yung swing, no? So, meron din may mga table and chair. So dine in pa rin dito, pwede ka rito. Ito yung nasa pinakababa. Ang ganda ng konsepto nila. Napakaliwalas. Tapos may mga puno ng mga saging. Yan, oh. Yes, oh, di ba? Ayun yung nasa paligid ng restaurant. Right. So ganyan lang siya, napakasimple lang ng konsepto niya, pero napakaaliwalas naman tignan. Alam mo yung ano, yung sa Maynila, pagka kumain ka sa mga restaurant, mga konkreto yung disenyo ng mga restaurant dito sa province kasi sa Magallanes. So ganito yung ano, mga konsepto ng ano nila, ginawa nila, ano, napakinabangan nila yung mga kahoy na meron dito sa lugar nila. So ganyan na ganyan lang, simple lang, pero napakaaliwalas naman din. Minsan ganito masarap bisitahin yung mga ganitong klaseng lugar, no? Kasi pagka sa Maynila, sawa ka na doon sa mga nakikita natin ng mga disenyo ng mga restaurant doon, mga konkreto, mga matataas na building. So dito pag pumunta rito, ganito, magandang tanawin. Tapos pagpasok mo sa loob restaurant, diba? So mga kahoy lang yung mga makikita mo, mga establishment na nakatayo dito. So napakasimple lang. So ito na yung mga order na kaninang in-order namin. Ayan. So tignan natin yung mga specialty nila, no? More on bagoong rice sila. So yung mga luto nila is bagoong rice with magnet. Yan, tulad yan. Bagoong rice with mang inasal. Yan. And bagoong rice with tiempo. Yan naman. So ito lang muna yung aming in-order, then ito naman yung mga favorite namin na in-order sa mga restaurant. So tikman natin kung good ba yung quality naman ng mga lasa ng luto nila. So ito yung tofu. Ayan, tofu. Okay. So tara, kain tayo. Good boss.
Medyo maasim. Maasim siya na ano. Maasim siya na medyo matamis. Tikman naman natin yung ano, yung kanilang bagoong rice with mang inasal. Ayan. Ayan. Rice muna sa rice. Yun. Kailangan, hindi naman kasi natin nakaka-realize. Taklo lang. Hindi ka maralan. Hindi siya yung over ng bagoong malalasahan mo agad ang bagoong hindi na. Hindi mo sa Mang inasal, chicken. Pero imulat na kailangan ganito ganyan. Hindi kayo basta na naman kailangan pumilot. Yung mang inasal chicken nila. Kasi sinamataan sila. Sakto lang din yung lasa niya. Hindi naman siya maalat. So, ihaw naman kasi itong ano, mang inasal. Sakto din yung chicken niya na malambot. Ano kasi? Gabay. Anong unagod talaga yung gabay? May gabay. No need mo na ng ano, ng sausawan nito. Naman natin itong ano, bagoong rice nila with lempo. Lempo to, di ba? Yan. Hindi naman yung bago. Plain rice. Plain rice lang to. Tikman natin. Daming in order, kala mo lahat maubos eh. Plain rice lang pala ito na may garlic. Parang umalat ko kasi. Ito yung with the toppings na may mayonnaise, no? Tapos may sesame seed. Paano mo siya gawin? Ay, siyempre. Malambot yung kanyang ano, kakakarni ng baboy na. Tapos yung lasa ng liempo na inihaw, hindi ganun ka-grilled, no? Yung hindi siya sunog talaga. Yung saktong luto lang. Sa experience ko naman ang na-serve nila na pagkain is very good naman ang mga lasa. Pwede nyo bisitahin ang kanilang website nasa Leafit Coffee Farm para mas makita ang mga menu na meron sila rito. Yun. So tapos na tayong kumain doon sa kanilang restaurant. And then ang huling gagawin natin is kukuha tayo ng ilang drone shot gamit itong ating FPV. And so iikutin natin sa pamamagitan nito itong buong Salipit Farm. Yan. So tara, cinematic tayo.
po sa reservation kung kayo po ay pupunta rito. Maraming salamat po kay Engineer Priscilla A. Ramos dahil sa pagpayag niya na makakuha ng mga ilang video dito po sa kanyang coffee farm. Maraming salamat po uli sa mga nanonood po ng aking video vlog. Hanggang sa susunod po uli mga idol. Maraming salamat.